broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Kasama natin dito yung punto por punto at meron tayong debate na magaganap ngayon, October 21, 2025 mga kapatid. This is between Reformed Baptist versus Roman Catholic Church mga kapatid, sa topic na ang Baptist Church is a true apostolic church theologically and historically. So again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay ang Baptist Church is a true apostolic church theologically and historically. So affirmative natin si Pastor Rene mga kapatid, at negative naman si Brother Jando ng Catholic. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. So rule number 1, yung limit sa pagsagot. Lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds or 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, kung close-ended ang question, o categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical, at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, so we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din as valid answer.
Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat kayong magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya mga kapatid, or yung mga ganitong kahulugan, ay automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, ang dalawang, meron tayong, Pero yung mga sagot na wala, bro, tinatanggap ko pa rin. bro, Lennon, Rule number 5, limit pamute sa yung first monitor. Ayan, thank you. Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi ko pinapahintulutan ang pagbanggit o pandalait sa physical na anyo gaya ng hugis ng katawan, kulay ng balat, at kung anuman. Hindi rin pinapahintulutan ang pagmumura na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng mangmang, demonyo, kulto, sinungaling at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano ko mabasa ko ay hindi ko papahintulutan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na question. Ngunit pwede ding piliin ng sumasagot kung sasagutin niya or hindi mga kapatid, dahil doon sa nature ng tanong. So pwedeng tanggihan. Rule number 11, disconnection time limit. Meron tayong 7 minutes na paghihintay pag ma-disconnect ang ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 11 mga kapatid, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Oo, Brad. Nakamute ba ako? Okay bro, nadidinig. Okay. Okay, so sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasang-ayon bro, Russia. Okay, so yun yung ating konfirmasyon. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala mga kapatid sa ating audience sa hindi nakakakilala. At konting preview sa inyong patutunayan. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. So first time ko po si Brad Jando ka-discuss ngayong gabi. So nagpapasalamat ako sa Panginoon for the opportunity na makaharap ko ang sikat na CFD sa YouTube. So ngayong gabi, yung paksa po natin, gusto ko lang pong klaruhin dalawang bagay. Una, gusto kong klaruhin para sa mga audience kasi marami pong Baptist na nagsusulputan at nagki-claim ng trail of blood. So gusto ko pong ipakita sa inyo ngayong gabi na iba po ang Baptist na kaharap ni Jando ngayon, unlike RA. So yun po ang tema na binigay ko, at saka sana ngayong gabi makapulot tayo ng aral. Katotohanan lang po ang ating sasabihin at wala nang iba. Maraming salamat. So dako naman tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. Okay, ako si John Do Alabado, dating Seventh-day Adventist Evangelist, dating Seventh-day Adventist Debater, naging Catholic Faith Defender, at hindi ko inaasahan na ang debating ito pala ay bunga doon sa naganap na debate sa pagitan ko at saka ni Rian Fuentes. Hindi ko akalain na ito pala ay race back. Okay, ganun pa man. Magandang gabi po sa inyong lahat.
So yan naman yung ating negative mga kapatid. So sa mga sa ating nasa live mga kapatid, kung saan man kayo nanonood, please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap mga kapatid, at you can tag your friends also mga kapatid, lalong-lalo na sa Facebook, you can comment at highlights or at followers dyan sa comment box mga kapatid, para mas madami pa ang makapanood ng debate na ito. So dito tayo mga kapatid, umpisahan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Pastor Rene, meron ka bang presentation para hintayin mo? Sige. Sige, i-share ko, brada, entire screen, ano? Sige. Nakita na ba, Brad? Yes, bro. Okay, so bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang Baptist Church is a true apostolic church theologically and historically. Pastor Rene, your time start now. 10 minutes. Okay, wait lang kasi di ko makita, may mga picture, may mga ano dito sa right side. Paano ko to kunin? Wait lang. Okay na, okay na. Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat, lalong-lalo na yung atong mga kapatiran sa ating Facebook at sa iba pa dyan. Ngayon ng gabi, ipapakita ko po sa inyo na hindi po ako sang-ayon sa Trail of Blood ni R.A. Puentes at parang nahiya ako doon kasi iba yung kanyang Trail of Blood. So ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kapatid at mga kaibigan na ang Baptist Church na kinabilangan ko, local church, hindi po sumasang-ayon doon sa Trail of Blood. So hindi po pareho ang Baptist. So ngayong gabi, patutunayan ko na ang Baptist Church, ang local church na kinabilangan ko, is a true apostolic church theologically and historically. Ang nilagay ko dyan, hindi po definite article, kundi A. Ibig sabihin, marami pang true church na kabilang sa body of Christ, no? The universal church. So ang body ni Christ, may mga local churches na iba-ibang pangalan, but I do believe they also believe the apostolic tradition, or I mean the theology, and also the tradition of our apostles. So I will present to you tonight at alam ko naman na teka lang, paano ko to saan ba to? Ayan. Okay, so A ang nilagay dyan. So punta tayo doon sa common naman dito kasi agree naman ako sa sa Catholic Church. AD 29 to 30, Matthew 16, yung ginagamit nila. Pero meron lang akong emphasize dito mga kapatid, mga kaibigan, yung nangyari before that, sinabi ni Jesus Christ kay Peter na upon this rock I will build my church. Meron pong nangyari na tanong, no? Sinabi ng Panginoon, sino ako? At may maraming mga apostles doon na nagsagot na mali. At si Peter lamang ang nakasagot. At sabi niya, thou art the Christ, the Son of the living God. And akala natin si Pedro yun. Magaling si Pedro dahil ito siya, ganyan. But 17 says, Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. In other words, hindi po will ng tao ang malaman kung sino si Kristo. No, will po ng Ama yan. In other words, it is God who illumine our minds who is Christ. No, hindi po flesh and blood. So yun po ang isang theology na hinahawakan ng aming grupo, ang Reformed Baptist Church, na this is unconditional election. Because out of 12, bakit si Peter? Kung nakita ng Diyos na si Peter ay mag-deny 3 times, no? Wala nang ibang malaking kasalanan ng gawin ang isang mananampalataya, kundi ang mag-deny sa kanyang Panginoon, not only once, twice, but thrice. So kung based on works and based on Peter possess as merong flesh and blood, then
hindi pwede si Peter kasi out of 12 si Peter yung pinakamalaking ginawang kasalanan, no? Denying the Lord himself thrice. So dito natin makikita ang unconditional election that God revealed to whom He wills, not according to the will of men. So yun yung pinaghawakan namin, unconditional election. At ito na yung sinabi ni Jesus Christ kay Peter, upon this rock, I will build my church. At kami naniniwala na isa lang po ang church na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At siguro meron tayong mga misunderstanding dyan, the word rock, but that's not my point tonight. Right? Now, we all know that God is love. That is our God. Whether you are a Catholic, whether you are a Baptist, God is love. First John 4:16, according to there, and we have known and believed that love, the love that God hath to us, God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Pag walang pag-ibig pa, mga kapatid, kaibigan, parang questionable yung ating grupo. Woe unto you, teachers of the law, Matthew 23:23, and Pharisees, you hypocrites, you give a tithe of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. So justice. Our God is a God of love and justice. Yan po ang trademark ng isang totoong church na itinayo ng ating Panginoon. Now, I do believe in Acts 11, wala namang debate dito. We all agree, kay si Jando, the first name of the group was called Christians, first at Antioch. AD 107, Saint Ignatius of Antioch, posible siya ay disciple ni John, addressed the Christians by saying, as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Letter to the Smyrnians, chapter 8. Alam natin kung anong ibig sabihin ng Catholic dyan, Universal Church. Now, ito po yung doctrine kasi theology ang pinag-uusapan dito, i-connect ko yan sa aming pananampalataya. We also believe that by the grace of God, we are called as a believers, all right? And number 2, faith and salvation are initiated by God, not human merit. That is also the belief of Saint Ignatius of Antioch. Yung dalawang yan, dalawa lang binigay ko, ang dami pa. Now, in AD 313, the church grew despite persecution and was legalized under Emperor Constantine in the 4th century. And then the Catholic Church did not officially change into the Roman Catholic Church specific time, but the term Roman Catholic gradually came into use after the Protestant Reformation in the 16th century. And the term Roman Catholic began to be used mainly by Anglicans and Protestants to distinguish Christian loyal to the Pope from other Christians. So even the name of our group changes every now and then. And then we also embrace Saint Augustine as our church father, one of the most influential Christian thinkers in Western history. He was also known as the doctor of the church. Ang doktrina pong hinahawakan niya ay hinahawakan din po namin. Grace is necessary for salvation. Human will is fallen and incapable of choosing God without divine grace. Yun po yung aking sinabi kanina kay Peter. It is not flesh and blood, but by the working of the Father. Election is God's eternal choice of who will be saved. Election, mga kapatid at mga kaibigan. Out of 12, si Peter lang ang pinili ng Diyos na revealan ng ganon about the Lord. How much? Okay. And then nangyari po 1054 Great Schism, alam natin yan. Then ang issue po, importante po dito, papal authority. Yun po ang issue talaga. Rome claimed universal jurisdiction at yung pag-change ng pagdagdag ng endasan, ang tawag nila doon ay Philoque controversy, na nagalit po ang is doon kasi merong doctrinal problem. So yun po. So sa pamamagitan yan, alam na natin kung bakit merong mga division because of this issue, papal authority, at magdagdag ng mga ano pa dyan na walang pahintulot o ano man lang, meeting man lang sa church at ano pa, mga kapatid at mga kaibigan. Unlike the First Council of Jerusalem, talagang pinatawag lahat, no, mga kapatid at mga kaibigan. Now 1521,
Ito lang po ang aking binigay kasi po mga controversial ito ng mga pope sa sa Roman Catholic. Si Pope Leo po, lavish church funds on art and luxury, rebuilding St. Peter's Basilica, sold indulgences to finance his project, the immediate cause of Martin Luther's protest. By the power, sabi dito, by the power of the keys granted to the church by Christ, the Pope dispenses to the faithful for reasonable causes indulgences from temporal punishments due to for actual sins. So, yan po sa Exsurge Domini 1520, sabi ni Pope Leo. Yun po ang dahilan bakit si Martin Luther po ay in 1517, there was a great reformation. So, ito po ang doctrines na in-embrace ni Martin Luther, sola scriptura, sola fide, sola gratia, or grace alone. And I think Catholics also believe grace alone. And then historian Hiko Oberman's notes, Luther was condemned before the issues he raised were properly examined. So ito po mga kapatid, mga kaibigan, ang note dito mga kapatid. Si Martin Luther po talaga was condemned before the issue he raised were properly examined. Now my question is, where is love and where is justice? That is a trademark of a true church of our Lord Jesus Christ. Sa Baptist po, alam na natin ang history niyan, Label Baptist, mga Protestant na ayaw ng adult baptism, Roman Catholic, yun pong ginagamit nila, Baptist, 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 as criticism po. So hindi po nanggaling sa aming pangalan yan, kayo pong nagpangalan sa amin yan. So ang leading na mga Anabaptist, si Conrad Rebel, kaya hindi po ako sang-ayon sa Trail of Blood kasi po Conrad Rebel was a son of a Roman Catholic. Si Felix Mans, legitimate. Okay. So yan po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Paki-close. Ito, okay. So, Wait dako lang. tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, 7 minutes. Na-close na ba, Brad? Wait lang. Na-close na hindi pa. Ayan. Ayan. Okay na? Proceed bro. Brother Jando, 7 minutes. Okay. Unang katanungan, kailan tinatag ang Baptist Church? Ayun, nakita nyo kanina sa sa kay John Smith po. So yun po yung na-present ko ba kanina. So mga 16th century, 1600. Ang tema mo, patutunayan mo na ang Baptist ang true church. Ibig sabihin ba, before 1600, wala pang true church? Yes or no? Meron na. Meron ng true church. Okay. Dahil meron na palang true church before 1600, ito ba ay ang Baptist Church o hindi? Hindi pa po nakapangalan ng Baptist, kaya sabi andyan sa record natin, no, ang Baptist ay ano lang yun, na parang kantsaw lang yun na pinormalize ni John Smith during 1600. Hindi ba totoo na si John Smith ay galing sa Anabaptist? Yes or no? Si John Smith po ay galing po sa Anglican Church. Ordained priest po si John Smith sa Anglican Church. And then he broke away due to disagreements over church practices. He became separatist, believing that the Church of England was beyond reform. So kaya po si ordained priest po siya, galing po sa Catholic, sa Anglican Church. Next question, saan mo nabasa na si John Smith ay galing sa Anglican Church? ChatGPT mo dyan, Doc. I know pareho tayong lab ni ChatGPT. So doon ko na na research at na filter ko na yun po kasi nag-aral po tayo ng ChatGPT, how to handle ChatGPT. Next question, ibig mo ba sabihin na kinukontra mo si R.A. Fuentes na sinabi niya ito ay galing sa Anabaptist? Yes. Yes po. Mali po yung mga sinasabi niya. Kaya I appear here na mali yung sinasabi niya. Anglican po Anglican Church po, 1534. John Smith
was also ordained as a priest. Galing po sa Catholic yan. Okay. Ang next question ko naman, saan mo nabasa na ang True Church ay nagsimula sa 1600? Kasi inamin mo na kayo ay nagsimula kay John Smith. Ang True Church nagsimula doon sa Christian, no? Sa Acts, sa Antioch. So, kagaya ng Roman Catholic, so the names changed. So, hanggang itinayo yung Baptist kasi nga as a kantsaw or bully. So, yun si John Smith after he broke away from the church, yun po na inestablish na yung Baptist. Kung ang Baptist Church ay tunay na apostolic, bakit walang makasaysayang tala ng mga Baptist bishops, martyrs o councils bago ang 1600? Oh, ah, kasi ang Baptist Church na pangalan lang after na ang ordained priest na si John Smith ay nag-broke away. So it is very illogical na merong pinatay doon na mga Baptist as name, as name, kasi nakapangalan, karatula. So it is very illogical na may namatay after na pinangalanan ng Baptist, no? So ang tanong ngayon diyan, bakit ah, kung sa 1600 na pinangalan ng Baptist at kayo existed na, ano ang pangalan niya before nung 1600? Kung nakikinig ka kanina, Brad Jando, from Christian uh, to Catholics, and then I named Roman Catholic, and then the bad popes came, and then yun na, si Martin Luther, ano na siya, nag-revolt, ano na siya, yung nag-question na siya. So, Alam mo ba kung bakit ginamit ni Saint Ignatius of Antioch ang term Catholic para sa church? Alam mo, hindi. it's because as far as I know, dumadami na yung it reaches different excuse me, different places. So lumaki na siya, parang naging universal na. So tinawag niyang in-address niya Catholic means universal. Okay, next naman. Kung talagang apostolic ang Baptist Church, ano ang ginawa niyo noong panahong binubuo ang Biblia upang gawing isang libro? Yung John Doe, sinabi ko sa iyo, we also acknowledge, no? We also acknowledge the work of the Roman Catholic. Kaya nga, Objection, moderator. okay. Time stop, Brother John Dalia. Ang objection ko, hindi ko tinatanong kung ina-acknowledge ba nila ang ginawa ng Roman Catholic. Kasi ang Okay. topic kasi niya, patutunayan niya na ang Baptist Church is the true church, historically, theologically, and apostolic church. Okay. So, yun ang stand niya eh. So, Hmm. tanong ko, kung totoo yung stand niya, ano ang ginawa nila noong panahong ginagawang isang libro ang buong Biblia? Okay, so ang objection mo bro, yung word na ano yung ginawa nila pertaining to ano the yung ginawa Baptist. nila? Oh. Okay, so Huwag niyo- okay na bro. So meron bang counter objection or magja-judge na ako? Okay. So sasagutin ko 'yan. Okay. So Siguro may okay, so ganito bro. Dito sa objection, ang importante sa akin yung word lang ng ano ba or yung way ng tinutukoy. Kahit ano pa yan, tinatanggap lagi yan ng moderator ha, either that is true or not. So Brother Rene, I think sasagot ka naman, sabi mo, ano daw yung sa way or yung pag ano ng Bible? Proceed. Okay, siguro yung mga contribution ng like for example si Zwingli, yung mga translations, I cannot name it, memorize it, but as far as I know, may mga contributions silang ginawa like siguro mga verses or but I'm not sure about it. So Next question, natapos gawin ang Biblia 405 AD. Anong ginawa ng Baptist Church no kung nandun na sila? Diyan do hindi ko sinabi na we are not named, no?
16th century pa nga eh. So, klaro naman yung presentation ko na ang Baptist ay tama yung history. 1600 na siya, John Smith. Originally, Anglican Church, si John Smith, ordained priest. Okay, moderator, wala na akong tanong. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang cross ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa negative presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. So magbabasa ko ng ilang comment. Shoutout kay Din Mateo, ni isang talata sa Bible, walang contribution yan, tapos sila patunay. Shoutout din kay Jason Malbino, sa tubag palang daan gapataka na. Shoutout din kay Fernando Bustamante, Catholic Men's Universal Church, at si Emperador Constantine ay naging Christian, ginawa niya itong legal religion at later on inilagay sa salitang Roma na dinugtong ang Catholic, kaya naging Roman Catholic as state church. Shoutout din kay Jason, dili mana kabalo mo depensa, dili na pure Baptist basin Calvinisne. Shoutout din kay Ledor Brel, fake na Baptist pastor yan, di galing sa Catholic ang mga Baptist. Shoutout din kay Alfred Esparcia, mali kasi pagkakaintindi mo JD, sabi ng True Church indefinite article, di mo nakuha. Shoutout din mga kapatid kay Melvin, iba mag-explain ang Calvinist talaga, dinadala pa ang Baptist, mas agree ako pag si Pastor R.A. andyan. Shoutout din mga kapatid kay Eddie Arianeta, ang True Church nagsimula sa Jerusalem, hindi sa Antioch. At shoutout din dito kay Walhang Tatalo, shoutout sa lahat. Kevin Carbantes, ayan po si R.A. Puentes, Anabaptist yan, heretiko yan. At Emmy Alfonso, hello po Jando. Ayan, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dito tayo sa negative presentation. Brother Jando, kung meron kang presentation, hihintayin ko or okay na? Okay na. Okay, 10 minutes bro, your time start na. Okay, magandang gabi mga kaibigan. Ako ay lubhang napapahanga sa ating katunggaling ngayong gabi na pastor. Actually, sa gabing ito, totally nakalimutan ko talaga na meron pala akong reschedule. Kaya nung tinawagan ako nag-chat sa akin si Badirasya, nandun ako sa Hagna kasi bumili ako ng fried chicken. Okay. And then, talaga, totally, hindi ako nakapaghanda dahil na-busy yung isip ko, nakalimutan ko na meron akong reschedule ngayong 21 na ito. At hindi ko inaasahan na ganito ang resulta sa unang stand. Okay, no? So, mga kaibigan, ang topic niya na pinisinta sa akin is patutunayan niya, patutunayan niya na sabi dito, patunayan niya na ang Baptist Church is a true apostolic church and theologically and historically. So, I expect na sa affirmative stand pa lang, nag-stand na siya about paano naging true church ang Baptist. Pero instead na tindigan na true church ang Baptist, ang ginawa niya sa affirmative stand niya is nag-rebut sa Katoliko. Okay, ako'y lubusang tumututol sa paniniwala na ang Baptist Church ay bunga ng pambubuli. Ako ay lubusang tumututol doon kasi ang pagkakaalam ko, yung Baptist Church, ginamit nila yon dahil nagbabautismo. Iba yung paliwanag niya sa paliwanag ng ibang Baptist. Okay? Ang paliwanag ng ibang Baptist, kaya nga Baptist Church kasi nagbabautismo. Yun. Kung kay kay James Orenciada pa, baptistumen, baptistumen. Yun ang ginamit na term ni James Orenciada. And then hindi totoo na ang Baptist ay true church. Bakit? Ang true church was established by Jesus Christ, not by John Smith. Inamin niya ang Baptist Church nagsimula kay John Smith. Nung tinanong ko siya, anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo noong panahong binubuo, ginagawang isang libro ang Biblia, wala siyang maibigay kasi sinabi niya, Brother John, doon nasa stand ko naman 1600 lang nagsimula. Eh di, ibig sabihin, how come na naging true church?
Ang true church, nagsimula yan kay Jesus Christ. Ang true church dumanas ng maraming persecution. Ang true church, ang unang leader niyan, pagkatapos ni Kristo ay si Apostol Pedro. Nang sabihin ni Jesus Christ sa kanya, sabi niya, hindi pwedeng mapili si Apostol Pedro kasi beses siyang dininay. Pero huwag kalimutan, 3 beses din siya sinabihan ni Kristo din, pakanin mo ang aking mga tupa. Wala siyang sinabi na binabawi ko sa iyong susi. Yung lang yung sinabi ni Brother Darwin ba? Wala siyang sinabi na binabawi ko sa iyong susi, Peter. Kasi wala kay klaro. Hindi ka clear, no? Kaya yung susi binigay ko sa binabawi ko na yan. Hindi ka worth it yan. Walang ganong nangyari. Actually, kung babasahin natin yung sa Luke 22, Lucas chapter 22 verses 31 to 32, ang sabi ni Kristo ganito, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipas sa mga trigo. Tapos sa 32, subalit idinadalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. Kalae mo, si Kristo na mismo ang nananalangin para sa kanya. Tapos sasabihin nila, hindi pinili kasi 3 beses siyang dininay. Alam na ni Kristo mangyayari. Kaya nga nauna yung pagpapatawad eh. Nauna pagpapatawad. Ayun, 3 beses siyang dininay, 3 beses sinasabi na pakanin mo ang aking mga tupa. Ito pa, ang true church nagsimula 1st century, hindi 1600. Ang true church was founded by Jesus Christ by John Smith. Sabi niya si John Smith ay galing kay Anglican, pare ng Anglican Church. Kinukontra si Rian Fuentes. Ay, wala tayo doon kasi sa inyo yan. Pero di naman issue dito kung saan galing si John Smith eh. Ang issue kasi dito is tunay ba na iglesia ang Baptist? Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na pinili lang yung term Baptist ni John Smith dahil sa pambubuli. Walang ano sa history. O saan niya kinuha ang history ito, no? And then, kung talagang apostolic siya, dapat sana meron siyang maipakita na meron silang talaan ng mga bishops na gaya sa atin sa Katoliko, meron tayong talaan ng mga bishops. Sana meron silang may pakita rin pero walang may pakita before 1600, no? Kaya kung ang Baptist ay tunay na apostolic, bakit walang makasaysayang tala ng mga Baptist bishops, martyrs o councils bago ang 1600? Bakit walang may pakita? Yun ay dahil wala pa, hindi pa existing. Pero sabi niya, andyan na. Pero wala pang pangalang Baptist. Kung andyan eh, anong pangalan nyo? Sabi niya, gaya ng Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church, nandyan na yan. Nandyan na yan. Pero hindi yan ang topic eh. Pero nandyan na yan yung Roman Catholic Church. Bago sa pangalan ng Roman Catholic Church, nandyan na siya. Pero ang Baptist kasi wala talaga. No, not existing. Kaya tinanong ko siya, anong ginawa ng Baptist Church noong panahon binubuo bilang isang libro ang Biblia? Sabi niya, panahon ni Zwingli, matagal nang tapos ang Bible noong panahon ni Zwingli. Tagal nang tapos. So theologically, wala siyang naipaliwanag. Theologically, bagsak ang Baptist. Bakit? Hindi kailanman tinuro sa Bible ang faith alone. Theologically, bagsak ang Baptist dyan. Hindi tinuro sa Bible ang once saved, always saved. So bagsak ang Baptist sa theology sa theology. Pagdating naman sa history, wala rin. Wala rin siya naipakita kanina. Kaya nga yung tanong ko masyadong malayo sa stand niya, sa affirmative stand niya, do bawal yun kay Russia. Kasi wala akong makita kasi ribat ang ginawa sa affirmative stand eh. Hindi siya nag-stand. Paano naging true church ang Baptist?
Hindi siya nag-stand paano naging apostolic church ang Baptist. Wala siya pinakita na ito merong apostolic succession to prove sila yung apostolic church. Wala. Wala, hindi siya nag-stand na sa ano yung theology ng ano ng sabi mo naman tayo ay grace alone. Wala meron ba tayong tulong grace alone tayo? Wala ko na meron tayong tulong na grace alone. Ngayon, wala talaga. So, ako'y naniniwala na ang aking katunggali ko hindi niya natindigan ng kanyang tema na ang Baptist ay true church, na ang Baptist ay true apostolic church, na ang Baptist ay theologically correct and historically proven. Wala akong napansin ganun. Okay, moderator, balik ko na sa iyo ang ano ang pag-moderate. Moderator. So dyan nagtatapos ang negative presentation dito sa Roman Catholic. Dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng Reformed Baptist. Pastor, your time start now. Nakamute ka, Pastor. Nakamute ka, Pastor. Ilang minuto ngayon sa pagsagot, Brother Rasha? Ilang minuto? 20 seconds? 7 minutes tapos 20 seconds ang pagsagot. Proceed, Pastor. Okay na, okay na. Yes. Okay. Brother Jando, tanong ko lang. Mapatunayan mo ba na totoo ang isang bagay o isang pangalan kahit hindi pa siya nag-exist? Objection, moderator. Hindi ako ang papatunay dito. Negative ako eh. Okay. So, nag-o-object ka dahil dun sa salitang patunay. Mapapatunayan ko Okay, ba okay. daw? Hindi ako mapapatunay dito kasi ako yung negative. Okay, okay. Hindi. Negative. Counter objection. Kung meron. Objection. Proceed. Ang tanong ko, isang tanong ito na mapapatunayan ba natin, okay? Ganon na lang. Mapapatunayan ba natin ang isang bagay kahit hindi pa siya nag-exist? Okay. Judgment ko dito. Ang question ni Pastor dito, hindi ito sa nature ng topic at position nyo, Brother Jando, ha. Nagka-confirm siya. Pero kung feel mo, bro, na yung iniisip mo, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, sasagutin mo ba, bro? Ay, hindi ko sasagutin niya, Brother Rasha, kasi di naman yung topic 10 seconds. Okay. Objection. Ibahin ko yung ano. Okay. Proceed tayo sa time. Ibahin Okay. na lang. Ang 'di ba ang term na Catholic ay nag-exist lang sa panahon ni Saint Ignatius. Nung wala pa ang term na Catholic, paano pwede ba nating patunayan yan na nag-exist na ang Catholic kahit wala pa yung pangalan? Yes or no? Objection, moderator. Ang topic is not about the Catholic Church. Ang topic is about the Baptist Church, not the Catholic Church. Okay, so ang objection dito, Mr. parang out of topic to kasi ang topic is sa Baptist. Counter objection? Counter. Kasi na-present ko kanina yan sa panahon ni Saint Ignatius. Nakita mo naman kanina, Brother Jando, AD 107, na-present ko yan, na pinangalanan ni Ignatius o tinawag niyang Catholic Church 107. Andyan sa presentation ko kanina. Kaya kasi sinasabi mo, Baptist, wala pang Baptist, meron na. Gusto kong ikaw mismo ang makarealize na kahit wala pa ang Catholic, meron ng Catholic. Yun ang punto ko. Kasi So, ganito. Ang objection kasi ni Brother Jando dito patungkol sa out of topic. Usually talaga before ako mag-judge dito na out of topic. Gusto ko munang itanong kay Pastor Rene kung bakit mo tinatanong about Catholic doon sa topic natin about sa True Church ang Baptist. Kasi nga hello. Proceed lang. Kasi nga sa presentation ko kanina, from Christian, nagiging Catholic, and then nagiging Roman Catholic, yun yung presentation ko.
Then, sinabi ko, I don't know kung nakikinig si Brother Jando. And then, nag-split schism. Yun yung sinasabi ko na pwede ba nating patunayan na ang Catholic kasi 107 lang. Pwede ba nating patunayan na nag-exist na ang Catholic kahit wala pa yung pangalan na Catholic? Yun din yung sagot ko sa Baptist eh. Magja-judge muna ako dito mga kapatid. Sa i-observe kasi during sa presentation, lalo na paggamit sa Catholic na parang nandun na noon at yung 100 something AD. Ginamit mo yan, Brother Medel, to connect doon sa Baptist, tama, diba? So, Yes, of course. So, tinatanggap ko to as ipasok naman sa pinag-uusapan ayon sa claim ng affirmative. However, dito, Brother Jando, again, you can use your 10 seconds, bro, kung you feel this is out of topic, bro. Tinatanggap mo, moderator, na valid. Pakiulit yung tanong. Paulit yung tanong. Okay. Nag-mention ako ng Catholic, 107 pa yan, si St. Ignatius. So, I know your stand eh, na sinasabi mo, kayo ang doon sa, sa kay Jesus Christ. So, kahit wala pang Catholic, ando na ang Catholic, kahit hindi pa yan nag-exist ang term. So, tinatanggap mo ba na ang Baptist ay nag-exist na rin kahit wala pa yung term na Baptist? Kasi nga, trail of ko. Okay, tinatanggap mo ba? Hindi ko tinatanggap na nag-exist na ang Baptist before lumabas yung term. Kasi nung lumabas yung Baptist, doon pa nagbigay ng term itong si John Smith. Hindi gaya sa Catholic. Sa Biblia, meron nang nakalagay kay Isiltintes Catholis Pericoru Pereotu. Hymenon Ecclesia Catholis Tes Judaias. Yun. Okay. So, if you are, kung gusto mong ganon pala, ang daming salitang Baptist sa Bible. So, ganito ang tanong ko. Ang Baptist, sinabi mo kanina, galing sa baptizo. Okay? Yun, baptism o tinawag na Baptist. Dahil sa salitang baptizo sa Greek, meron ding ang daming Greek dyan sa Bible, baptizo. Even the Lord Jesus Christ used the term baptizo. Kaya nga na-baptize. The question is, matanggap mo ba din na kapag nagbigay ako ng Greek din na baptizo, meaning baptist, tatanggapin mo ba? Hindi ko tatanggapin kasi yung baptist na ginagawang baptizo, yan ay isang practice. Hindi naman iglesia yan eh. Unlike sa sinabi ni Kristo na kay Pimi Isiltintis Catholis Pericoru Pereoto, is referring to the church. Hymenon Ecclesia Catholis, it's referring to the church. Unlike sa baptizo, not referring to the church. Next question. Okay, sinabi mo kanina na ang Baptist, hindi ka naniwala na ang Baptist is a form of bully. No, sinabi mo kanina. So, you are referring to the Baptist Church. Sabi mo, pinangalan yan dahil sa baptism, sa baptizo na term. So, but you are referring to Baptist. Ngayon, ang tanong ko, kung ang Baptist ay isang church, tapos i-prove ko sa iyo ang baptizo, ikaw mismo nagsabi kanina na baptism So kung ma-prove ko sa iyo, hindi mo pa rin tatanggapin. Yes or no? No, hindi ko talaga tatanggapin. Bakit? Kasi ang baptizo sa Bible is not a church. Samantala yung Catholic is referring to the church. At saka, yung Baptist is not referring to the church, is referring to John who baptizes. Kasi yung Baptist, yung term Baptist is the one who baptizes. It was referring to John the Baptist. Hindi naman siya religion, hindi naman siya grupo ng pananampalataya. Kaya talagang mali. Hindi talaga link yung topic mo eh. Next question. Okay. Ang etymology ng Baptist ay galing sa baptizo. Yun po yung mag-aral tayo. Yung sinabi mo kanina, etymology kasi yon ng Universal Church. Ginamit mong Greek. Ang tawag natin dyan, Greek etymology. So pag naggamit ka ng Greek etymology, ni-refer mo sa church, bakit hindi ako makagamit niyan?
Bakit ikaw lang? Ang tanong ko, bakit ikaw lang? Talagang ako lang makakagamit niyan ng terminong Katolis. Bakit? Kasi in-apply ni Kristo at ni Apostol ni Lucas ang term Katolis referring to the church upon yung topic mo is Baptist Church pero yung baptizo is not a church. Kaya out of topic talaga, bro. Okay. Ito. Di ba sabi mo kanina, ang Baptist na church, ang Baptist church nag-appear lang at hindi ka naniwala na ito'y bunga ng buli. Kasi nga, nandito ni research ko, pwede ka ring mag-research, na ang Baptist talaga, sinasabi yan ng mga anti-baptism sa adult as a criticism. So ang term na Baptist, galing yan sa term dahil nagbabaptize sila, baptizo. Nagiging Baptist Church siya noong si John Smith ay formalize niyang ginawang church. Pero yun din yung etymology, Brother Jando. I will proceed to another question kasi magtatagal tayo dyan. Okay. Another question, Brother Jando. Right. So naintindihan mo ba, Brother Jando, yung presentation ko na galing tayo sa, naniwala ako sa tinatag ni Kristo, Christian sa Antioch, first called Antioch, first called Christian in Antioch. Yun pareho tayo ng trail of blood kung kibali, no? Pareho tayo. Oh, hindi mo lang na-gets yun eh. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, naintindihan mo ba yung presentation ko? Nagaling kami dyan sa mga sinasabi ninyo din na claim. Kaya lang nag-schism, Great Schism, Protestant Reformation, Great Reformation because yung mga, ganito ang tanong ko, Brother Jando. Naintindihan mo ba kung bakit nagkawatak-watak o nag-iba-iba yung ating mga pangalan? Yes, Naintindihan mo ba? naintindihan ko na mali ang presentation mo. Next question. Next question. Kung mali ang Time. presentation 7 minutes time. Yun. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Kevin Carbantes. Ay, baptism na, labas na po kami dyan. Shoutout kay Denzel Nerk. Pareho kayong dalawa, walang tama sa inyo. Puro pamimilipit ng scripture. Shoutout din mga kapatid dito kay De Mateo. Universal means para sa lahat, hindi marami. Shoutout din kay Eddie Pegar. Limitado ang kalaman ni John Doe. Catholic means universal, not Roman Catholic. Manuel Navarro, bro, JD, tactic nila yan na baliktarin ka. Gusto nila ikaw na gusto nilang maging affirmative. Ikaw, pastor, ang affirmative, kaya ikaw ang magpatunay na true church kayo. At shoutout din kay Julius Bataler. So ano tawag sa mga nagbautismo noon na mga disciples? 'Di ba si John tinawag na baptist sapagkat nagbautismo. So dako tayo sa rebuttal. Brother Rene, may presentation ka ulit? Opo. Sige. Sige po. So ito yung sinabi ko kanina, no, naputol lang. Baptist labeled the label Baptist was originally used by others, including the Roman Catholic and other Protestants who practice infant baptism. Research mo dyan, Brother Dando. Sometimes even a criticism to distinguish them from groups that practice infant baptism. Those groups are called Baptist, no? Anabaptist. Number 2, gusto kong ipa-ano sa inyo. Ang mga leading scholar, si Conrad Grebel, si Felix Manz at si Michael Sattler, ay mga galing yan sa Roman Catholic. Kaya nga hindi ako sumusunod sa kay RA. Kasi nga itong mga Anabaptist na ito, galing ito, anak ng Roman Catholic si Grebel, si Felix Manz
illegitimate son of Catholic priest. Michael Sattler ay isang ordained Catholic monk in the Benedictine order. So bakit ko susundin yung kang RA na alam ko naman yung trail ng totoong itinatag ni Kristo. Naniniwala ako sa apostolic succession. Oh. So bakit ko i-deny yon? At saka sinabi ko kanina, mapatutunayan ba natin na ang isang bagay, kahit hindi pa nag-exist, yung isang pangalan, andun na siya, katulad ng Pilipinas. Kailan lang pinangalan ang Pilipinas? Sa panahon ni Magellan? Pero meron ng Pilipinas. Katulad din ninyo, yung Roman Catholic, yung Catholic nga term, wala pa, kayo din, ay sinasabi ninyo na andun na kami. Pareho din tayo, Jando. Bakit kayo lang ang makaklaim niyan? Hindi ang Baptist. Ha? So parang unfair ata yan. Walang justice dyan. Ano? Our God is a God of justice. Oh, sinabi ko dito, in the early 16, ito na oh. Makita mo yan. Tingnan mo. In other words, si John Smith ay ordained priest in the order of apostolic succession. Bishop nag-ordain sa kanya. Kaya lang, dineclare na siyang katulad ni Martin Luther, no? Iba lang kay Martin Luther, talagang injustice ang ginawa ninyo kay Martin Luther. Walang love at walang justice yon. Nasa history yan, Brother Jando. Oh. In 1609, while in exile, ito, sinabi ko na yan kanina. Right? And then, ito ang aking number 1, no? That apostolic theology, hindi ko makita dito eh. Wait lang ha. Transcends human history. Kasi nga, wala pang history, pinili na tayo ng Diyos. Pinili ng Diyos ang kanyang mga magiging mga anak niya. Andyan oh, makita mo sa Romans chapter 8. Oh, predestined, also called, also justified, also glorified. Ayan. So, ang theology, nag-transcend siya sa human history. Wala pang history, nakapili na ang Diyos. Stand niya ni Agustin, ni Saint Agustin, at saka ni Saint Ignatius. Oh, alam ko meron din kayong stand sa eleksyon. Anong sabi diyan sa verse 33? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Pag sinabi mong elect, wala pang sanlibutan. It is God who justifies. That is why, sabi dito, ito yung aming pinaka-hinahawakan na usas eh. Yung eternal security talaga. Nothing can charge God's elect. Why? Because it is God who elected. It is God who justified. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Rather, it is risen again, and Christ risen again, who is even at the right hand of God, who also make it intercession for us. Who shall separate us? Yan ang sabi ni Pablo. Sinong us dyan? Yung mga pinili. From the love of Christ. Shall tribulation? Ayan na ang time. Ayan na ang human history. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. As it is written, for thy sake we are killed all the day long. Kahit wala pa kami doon, Brother Jando, pinapatay na yung mga kasamahan natin. Kasi consider ko kayo na galing din doon, but you are being siguro nag-apostate na kayo sa mga pagtuturo. Pero klaro dito na wala pa ang history, may pinili na ang Diyos. Kaya ang theology ng election, it transcends history. Famine, ano pang sinabi dyan? Nay, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. It is Him who loved us. Sabi ng Panginoon, I first love you, not that you love me. I choose you, not that you choose me. Kung ang Panginoon ang pumili sa atin, ay sigurado yan. Kung ikaw ang pumili ng Panginoon, di yan sigurado. Alam ko yan. Pero sabi diyan, ang Diyos ang umibig sa atin. He first loved us. Kanyang pinili. That is why sabi ni Pablo sa 38, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, kahit anong ranggo mo pa, sabihin mo mga sulpot, wala na kayong part sa amin. No, 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 because history, theology, transcends history. Oh, walang power. Sinong power dyan? Kahit pa power sa Pope.
nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us, the elect, from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yun ang aming pinaghahawakan. The apostolic theology transcends history. Wala pang history, may pinila na ang Diyos. Number 2, apostolic theology separates apostolic succession. Anong sabi ni Pablo? Romans 16:17, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Ekleno. Go out of the way. Umalis kayo. Kapag ang mga kasama nyo ay hindi na sumusunod sa doktrina, yung sinabi ni Pablo doon na we are elect, no one can charge God's elect. We are persuaded, no one can separate us from the love of God. Oh. Kung hindi na sumusunod sa doktrina na tinuturo ko sa inyo, avoid them. Yan. Oh. And then number 3, apostolic theology occurs apostolic succession. Sabi ni Pablo, Galatians 1:8, but though we, as an apostle, sabi niya, kahit pa apostle kami, angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. In other words, kahit pa anong sabihin nyo nga apostolic succession ka, kahit pa apostle ka, pag hindi ka sumunod sa ebanghelyo na tinuturo, sabi ni Pablo sa amin, you are out. You are accursed. So ang apostolic succession pala, mapuputol yan kung mali na ang theology mo. Yan ang sabi ni Pablo. Kahit kami, sabi ni Pablo dyan, kasali si Peter dyan, lahat. Kung lalayo, apostolic dealing with doctrinal issue, dapat kung may doctrinal issue, ito ang gagawin nyo. Bakit anong ginawa nyo kay Martin Luther sa history? Tapos, kung ikaw ay Santo Papa, Father, Papas in Greek, dapat you have love, you have justice. Nung ang aking anak, mga kapatid, mga kaibigan, ako'y nagkasala sa kanya. Nagsorry ako at hindi ko na ginawa yung nagalit at nagtampo yung anak sa akin. Pinuntahan ko dahil alam kong mali. Dahil kung alam kong mali, mali ko. Kaya sinabi ko bilang isang loving father at bilang isang just father, Papa, ako nga ang Pope sa amin dito Papa. I have to show love and justice. Anong ginawa nyo kay Martin Luther? Anong ginawa nyo kay Martin Luther? Yun ang tanong ko. Sa history nakasulat yan, mga kapatid, mga kaibigan. Iitsapwera nyo lang siya? Bakit? Yung sinabi ko kanina, yung nagsabi kanina, na excommunicate na siya bago pa na-examine yung kanyang mga pananampalataya. Sabi ng Matthew 18:15, 17, if your brother sin against you, go and tell him his fault and blah blah until to the church. Yun ang ginagawa sa First Council of Jerusalem. Pinatawag ang lahat. May issue about salvation. May issue about doctrinal issue. Pinatawag ang lahat. Nag-decide silang lahat. Bakit? Kay Martin Luther, iilan lang ang nag-decide. Yan ba ang tunay na ama ng ating simbahan? Yan ba ang pag-ibig na sinabi ng Diyos? Yan ba ay hustisya? Walang hustisya, walang pag-ibig dyan. Ngayon, umalis si Martin Luther. Ang pakay ni Martin Luther, hindi siya gustong umalis. Gusto niyang baguhin. Kasi monk yan, Agustinian monk, the doctor of the church, yung kanyang teacher. Alangan na magmali yung tinuturong doctor of the church. Gusto niyang baguhin. Alam niya ang tinuturo. Gaya nga dala-dala niya ang Oxford Confession dahil alam niya doon ang pagtuturo. Kaya lang na-excommunicate siya. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating negative. At set muna natin yung okay. 7 minutes, Brother Jando. Proceed, bro. Okay. Ako naman ngayon. Tanong ko yung topic mo, napatutunayan mo na ang Baptist Church ay true church. Saan mo yan nabasa? Sa Biblia o sa referensya? Sa history, sinabi ko na sa iyo, sa history yan, no? Wala pang Baptist. Alam ko na, ando na kami doon sa apostles .
Wala pa, kahit ng Roman Catholic, wala pa nga pangalan sa Catholic eh. Alam natin yan, Jando. Doon tayo babalik sa apostles eh. Okay. Next question. Saan sa history mo nabasa na ang Baptist Church ay true church? Sa, sa history, wala ngang history, Brother Jando. As the same astro na wala kang mabasa ng Roman Catholic ay true church. Same lang. Pero alam natin ang ating lahi. Sabi mo wala akong mabasa na Roman Catholic Church true church. Bakit nabasa ko yan sa pasugo ni Manalo? Si Manalo, iwan ko kay Manalo. Okay. Next question. Saan mo naman nabasa na itong Baptist Church ay Apostolic Church? Sa Biblia o sa referensya? Sinabi ko na sa iyo, Brother Jando, from the teaching of the Jesus Christ down to us, from Saint Ignatius, Saint Augustine, yung pagtuturo nila, kami ang nagdidipinsan yan ngayon, yung mga pagtuturo na about doctrine of election, kami ang nagdidipinsan yan. Unconditional election, kami. Hindi kayo, kami. Ibig mo bang sabihin na inaangkin mo yung term Catholic na ginamit ni St. Ignatius, ina-apply mo sa church niyo? Yes or no? Why not? There's nothing wrong kahit na nga Eucharist, kahit na nga mga term ng mga Catholics. Why I am afraid of that? That is true. Iba lang ang ating pagkaintindi. Okay. But hindi ako takot dyan na Catholic. Okay. Ayon kay Bishop Ignatius, ang term Catholic ginamit niya to denote the church throughout the world in union with the see or Diocese of Rome. Ang tanong, ang Baptist Church ba in union with the see or Diocese of Rome? Yes or no? Ano yung, hindi ko maklaro yung shoe? Shoe, ano yun? See? Pakiklaro daw. Paulit na lang, time stop ha. Paulit yung tanong. Sige, time stop. Ayan. Brother Okay, Jando, okay. yung pag-pronounce mo para maano ko. Ginamit mo yung term na ginamit ni Bishop Ignatius. Ayon kay Bishop Ignatius, the term Catholic Church to denote the church throughout the world in union with the see or Diocese of Rome. Ang tanong, ang Baptist Church ba in union with the see or Diocese of Rome? Yes or no? Walang problema yan. Nagkagulo-gulo lang. Objection, moderator. Walang problema. Walang problema. Ang tanong ko categorical kasi ginamit niya kasi yung term na ginamit ni Bishop Ignatius na Catholic Church eh. Ang sabi kasi dito, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. A name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or Diocese of Rome. Yan, tanong ko sa kanya ngayon, inaamin ba niya na ang Baptist Church was in union with the see or Diocese of Rome? Yes or no? Okay, sa yes or no to? Clarification po. Okay, proceed sa clarification pero depende yan sa kabilang panig kung ika-clarify ha. Ano yung show? Pakiklaro na. C. In union with show? C bro, C. Ano yun? C. C? Oo. Ano yung C? Bro, Jando, ika-clarify mo ba o hindi? Sige. Ito pakita natin yung yung aking C means upuan ni Peter. Upuan ni Peter ha. Ito ha. Sit. Wait lang muna. Mas Sige maganda ipakita ko eh. Ito. Tingnan mo. Yan, yung screen ko. Tingnan mo screen ko. Where the bishop appears, there let the people also be, and wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or Diocese of Rome. Kaya ang tanong ko, inaamin mo ba na ang Baptist Church is in union with the see or Diocese of Rome? Okay. Yes or no? So yun lang yung clarification, bro. Di ko makita yung yung itaas, pababa konti. Ganito bro. Isang clarification lang kasi tayo. Gusto ko lang either sumagot ka ng yes or no. Kung hindi naman clarify, you can use your 10 seconds. Pero para hindi tayo magtagal dito, Brother Medel, gagamitin mo ba yung 10 seconds? Sorry.
Sorry, 10 seconds. Proceed. Di ko talaga maintindihan kasi yung pinakita niya nasa ibabaw, di ko makita. Yung sa ibaba. Show, anong show? Di ko talaga maintindihan ng show. Next question, 10 seconds. Okay, next question naman. Saan mo naman nabasa na ang Baptist Church is theologically true church? Saan mo nabasa yon? Theological truth. Public balik tayo dyan, Brother Jando. Kasi sinabi ko na sa inyo kanina, ang true church ay theologically. So kaya binasa ko kanina yung kay St. Ignatius, yung kanyang doctrine. Kami ang nagdipinsa noon, pati si St. Agustin, kami din nagdipinsa doon. Oh. Okay, ikay ba bahagi sa sa Baptist na nagtuturo na faith alone? Yes or no? Of course, pero yes, of course. Pero ang faith alone, hindi yan hindi nyo lang naintindihan yan. Yan lang ang tanungin So mo next, ako kung faith alone. next question. Ba't mo sinasabing apostolic kayo kakontra sa turo ng mga apostol ang faith alone? Di mo naintindihan yan, brother and Objection, Jando, moderator. 10 seconds, 10 seconds. Wait lang. hindi ko naman- Objection muna tayo. Okay, proceed. Hindi ko naman issue kung naintindihan ko ba o hindi. Ang tanong kasi dito, ang stand niya kasi apostolic sila. So pakisagot Okay. lang, kung apostolic kayo, bakit kakontra yung turo nyo sa turo ng mga apostol, sila ay kumukontra sa turong faith alone? Okay. 10 seconds. 10 seconds, proceed. Yung isasagot niya. Hindi kumukontra ang apostles ng faith alone. Next question. Okay, hindi kumukontra. Ito sabi sa James chapter 2 verse 24, Holy Bible, easy to read version. So you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Sang-ayon ka dito o tutol ka? Sang-ayon according to the context. Sa context, walang problema. Oh. Anong Tagalog? Tagalogin mo nga. Anong Tagalog niyan? Ang mas English sa Brother Jando. Mas maintindihan ko. So you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Pakisagot yung, ano sa Tagalog tong, they cannot be made right by faith alone. Hindi ko matagalog yan eh. English okay lang. So anong gusto mong sagot dyan? Okay, di daw matagalog. Next Anong question. gusto mong sagot? So anong unawa mo sa term, they cannot be made right by faith alone? Yes, of course, in the sight of man. You cannot be made righteous in the sight of man. Kasi sabi nga ni Peter dyan, show me your faith and I will show you. Hindi sinabi dyan, show God. Sabi ni James, kasi nga mga iba na yung pagkilos nila, show me your faith and I will show you. Okay, sabi mo sa man, but sinabi dito ni James is a God. So you see that people are made right with God by what they do. Hindi naman sinabi God. with man. With God. Hindi naman with man. Wait with lang. God. Oh, Madala- okay. Okay, so Pagsabayan mo wait lang. Objection. Wait lang. So, parang nagsasapawan kasi. Gusto ko lang mabuo yung tanong muna kay Jando, tapos i-proceed natin kung ano yun ha. Kasi naghihintay din ako ng tanong ba. So, bro Jando, proceed ka muna sa tanong, bro. Okay, sabi niya kasi moderator, ito ay in the sight of man. Ang sabi dito, so you see that people are made right with God, di naman with man. Okay, It's with God by what they Objection. do. Objection. Okay, objection. Proceed, brother. I said Basta. in the sight of man. Tapos hindi po yan in the sight of God, with God. Iba ang off, iba ang with. Intindihan mo yan, Jando. Okay, Tingnan okay, mo sa wait Greek, lang, ano wait ang lang. with Wait at lang. saka off. Wait lang, bro. Kasi ang objection kasi dapat para sa akin ba, hindi yung pagsagot sa kabila. Ngayon, ganito. Okay. Gusto kong iulit mo na yung tanong, Brother Jando. Gusto ko lang yung straightforward na tanong, bro. At tapos tingnan natin kung paano sagutin, ha. Sige, bro Jando.
Ano ang nauunawaan mo sa sinabing they cannot be made right by faith alone? Ano daw? Yes, according to context, si James ang nagsabi, a practical Christian. Sabi niya, show me your faith and I will show you your works. Show me your faith without works and I will show you my faith with works. With works. Ang sabi diyan sa ano, with God, hindi of God. Kasi of God, iba na yon, with God. Next question, ayon dito, hindi magiging tama ang tao. Hindi magiging sakdal ang tao by faith alone. Tama o mali? Tama. Kasi ang completion nga yan sa mata ng tao, dapat makita ng tao dahil hindi siya nakakikita sa faith mo. Ang Diyos kita niya lahat kahit na hindi ka mag-work, kahit tulog ka pa, kahit wala ka pang, hindi ka pa pinakita ka na niya. Pero sa tao, hindi makikita. Manifest nga show. Show Next me. question. Next question, sino ang nag-utos kay James na isulat ito? Ang Diyos o hindi? Of course, ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nag-utos, sabi ng Diyos, Time. 7 minutes okay. time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang negative presentation at 10 minutes ito. Your time start na, Brother Jang. Okay, actually, pinatagal ko lang masyado, no? Pinatagal ko lang masyado. Pero ang totoo, kanina pa natapos ang debating ito eh. Bakit? Hindi naman niya napatunayan true church sila. May napatunayan ba siya? Wala. Hindi niya napatunayan na sila ay apostolic. Ang naunawaan ko, nangungopia lang sila by using the word hinahawakan rin namin. Yung sa hinahawakan rin namin, nangungopia lang sila. At ang pangungopia, hindi magiging ano yan. Actually, kung isearch mo yung ano nila, ilang taon na ba ang Baptist? 416 years old. Ano daw? Ang Baptist Church ay 416 years old pa lang. How come naging true yan? Samantalang ang Katoliko, 1,992 years old. Ang Baptist Church, 416 years old. Paano naging true yan? Gamitin ba naman yung term na wala pa yung term Catholic, nandyan ng Catholic. Talaga nandyan ng Catholic. Hindi gaya sa Baptist. Tingnan mo ha. Sabi ni Real Fuentes, iba ang Anabaptist, iba ang Baptist Church. Tama. Iba ang Anabaptist, iba ang Baptist Church. Tama. Pero yung term Baptist Church, lumitaw yan nung itatag ni John Smith. Hindi gaya doon sa Catholic Church, ang term, ang bishops lang ang nag-decide. Sabi kasi ni Kristo ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Hindi pinangalanan ni Kristo yung kanyang iglesia. Yung nabigyan ng pangalan yung mga bishops. Aprobado naman. Sabi nga doon sa Discourses of the Apostles' Creed in 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. That the bishops unanimously decided upon this official name, the one Holy Catholic Apostolic Roman Church, as description of Christ's Church. Yung sa kanya, hindi niya napatunayan. Sa atin, kaya napatunayan. Tingnan nyo ha, si Kristo nagtatag ng iglesia sa Jerusalem. Ano sinasabi ng history natin? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Pati si Eli Soriano inaamin niya ng Iglesia Katolika nagsimula 2,000 years ago. Sinong nagsabi na ang Baptist nagsimula 2,000 years ago? Walang ganyan. Bakit? 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. And that religion is the Catholic Church. And that Catholic Church is used to denote the church throughout the world in union with the Diocese of Rome. Yung yung Baptist ba in union with the Diocese of Rome? Wala. Actually, walang record Walang record na ang Baptist in union with the Diocese of Rome. Walang record na ganyan. Ha?
Walang record na ganyan eh. Hindi kaya tingnan mo ha, ang Catholic, tama, ginamit niya 1054, di ba? Ginamit yung 1054. Ang Catholic, nagsimula kay Jesus Christ. And then, nagpatuloy yan. Sa pagdating sa Antioquia, pinangalanan siyang Catholic Church by Bishop Ignatius na estudyante ni Apostle John. Tapos in 382 may Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome i-translate ito Bible at lumabas yung Latin Vulgate. Bago yung Latin Vulgate nakapaglabas ng Iglesia Katolika ng Vetus Latina. And then sumunod yung Latin Vulgate. And then nagpatuloy pa yan. Isang iglesia lang yan eh. Pagdating sa 1054 nag-split. Yung East, yun ang tinatawag na Greek Orthodox. Yung West, yun ang pinangalan ng Roman Catholic Church. But, on that time si split, andyan na yung church, wala pa yung pangalang Roman Catholic Church. Andyan na yung church. Catholic Church na yan eh. O tingnan nyo, nakapasok sa Pilipinas, 1521. Anong sabi ng Philippine history? The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Meron ba kayong nabasang encyclopedia na sinasabi na ang Baptist Church was founded by Jesus Christ? Wala! Wala! Actually, patapos na ang debating ito, wala akong narinig na may binasa siyang encyclopedia o history book na nagsasabi that the Baptist Church was founded by Jesus Christ. Unlike sa atin, maraming encyclopedia na ang binasa. Maraming ChatGPT na ang binasa. Maraming Meta AI na ang binasa. Lahat Catholic Church, Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, 1,992 years old ng Roman Catholic Church. Tapos itong kalaban ko ngayon, Baptist Church, True Church, 416 years old lang kayo. At ang Baptist Church is a Protestant church. Protestant Church ang Baptist Church. How come naging True Church protestante nauna pa si Martin Luther sa inyo? Ano naman ito? Easy. Masasabi ko lang na easy kasi patapos na lang ang debate, hindi ko narinig lumabas sa bibig niya. Ayon sa encyclopedia na ito, mga kaibigan, sa pahina 92 o anong pahina man ito, sinasabi, the Baptist Church, the Reformed Baptist Church, ano yung sabi niya kanina? Sila ay Reformed Baptist Church ba yun? Was founded by Jesus Christ. Wala ako narinig na may binasa siyang ganun eh. Wala. How come apostolic? Apostolic ka pero kakontra sa turo ng apostol? Ano turo ng apostol? People cannot be made right by faith alone. Tapos turo ka, faith alone. Basahin natin yung sinasabi sa Biblia. Faith alone daw. Sige nga, faith alone ba talaga? Ikala, 1 Peter ba yun? Chapter 1 verse 5? 2 Peter chapter 1 verse 5 ba yun? Yung sinasabi doon, add to your faith. Add to your faith. May add to your faith, tapos faith alone. Mali. Historically, hindi na-prove. Bakit? Inamin niya, 1600 lang pala sila nagsimula. Hindi ako sang-ayon na wala pa yung term Baptist, may Baptist Church na wala. Kasi kakontra yan sa history. 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. And that religion is the Catholic Church. Ayon sa ito ate pakita sa screen natin yung yung ating ginagamit na na encyclopedia. Ito ay sa Young Student Learning Library. Wait lang ipakita ko dito sa aking screen bago matapos yung oras ko. Yan. Ito ang wait lang, Divine.
ito ang sabi dito, oh. Ayan, oh, pakita ko ha para makita rin ni Brad ha. Ito, pakita ko. Ayan, oh. Young Student Learning Encyclopedia. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Itong Catholic Church na ito yung nag-split noong 1054. Yung Eastern naging Greek Orthodox, yung Western naging Roman Catholic. Hasan ang Baptist? Nasaan ang Baptist? Nang pumasok ang Catholic Church sa Pilipinas noong 1521, asan ang Baptist? Ha? Asan ang Baptist? Oh, may Baptist na ba 1521? Wala, oy. Ikaw nga nagsabi 1600 lang kayo eh. Nauna pa si Martin Luther, the father of Protestantism. Ang Baptist is a Protestant church. How come nauna kayo kay Martin Luther? Ang galing naman ng imahinasyon mo. Patindihan sa imahinasyon. Naku, napakaganda ng iyong wild imagination. Gagaya ka sa amin, hindi ka pwedeng gumaya sa amin. Kasi kahit na saang mo basahin, ang Catholic Church was founded by Jesus Christ. Pero wala kang mabasa ang Baptist Church was founded by Jesus Christ. Mabasang ganun. Tinan mo ha, alam mo kung ako ba yung oh. Okay, dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Medel, your time start now, 7 minutes. Okay, Brother Jando, in-explain ko na sa iyo lahat na ginamit ko na kanina yung illustration, no? Kahit wala pa, andyan na. Kahit pati kayo. Nagtanong ko ngayon, nung aminado mo ba na ang Roman Catholic Church na term, nag-appear lang siya, according to my presentation, during the Protestantism time. Nag-appear lang ang pangalan. Okay, nag-appear lang siya noong Protestantism time, but ang sabi doon, ito ay refer to the church founded by Christ. Kaya nga kahit kung saan mo basahin, ang Roman Catholic Church was founded by Christ. Kaya kung merong true church man, ito yung Roman Catholic. Yung Baptist kasi ang topic mo eh. Pasensya ka na, mag-focus ka sa topic mo, patapos na tayo, wala ka pa rin nabasa, Baptist was founded by Christ. Kasi nga ang presentation namin is we believe that Christ founded the church. Christian, sinabi ko na yan sa iyo. Ngayon, pangalawang tanong. Sinabi po kanina, yung faith alone, yung sinabi po kanina, tanong ko sa iyo, Brother Dando, naniwala ka ba na ang Roman Catholic Church ay naniwala ng grace alone? Ay, hindi ako naniniwala dyan na Hindi ka meron kaming turong grace alone. Maliban na lang kung makapagpakita ka ng official Catholic document na mayroong nihil obstat and imprimatur na sinasabi na ang Catholic Church naniniwala sa grace alone. Next question. Okay, so ipakita ko ngayon sa iyo, then I will ask you a question, okay? Wait, i-share ko muna yung screen para makita mo. Teka lang ha. Saan na ba yung... Paano i-share ito? Okay. So, you can research there ang joint declaration between Lutheran and Roman Catholic Church, October 31, 1999, Augsburg, Germany, paragraph 15. It says, okay, ma-research mo yan. Ibigay ko sa yung kanina, o mamaya. Together we confess by grace alone, in faith in Christ's saving work, and not because of any merit on our part. We are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our hearts with equipping and calling us to good works. So meron ditong October 31, 1999, Augsburg, Germany, joint declaration ng Roman Catholic at saka Lutheran Church. Sinabi, together we confess grace alone. Ngayon, sino ang totoo? Ikaw o ito? Ako ang totoo. Kasi yung binasa mo, wala namang imprimatur ng Katoliko. Actually, sa Magisterium ay nire-reject yan, no?
The Catholic Church affirmed that grace is indispensable, gratuitous gift by which God makes us participants in this divine life, but it does not teach that justification is accomplished by grace alone, apart from any human response. So wala palang turong ganyan eh. Oh, next question. Okay. So, nakikinig ang ating mga lahat, nakikinig. So, we can research this, the joint declaration of the Roman Catholic and the Lutheran Church, October 31, 1999, na by grace alone. Na ngayon, sinabi mo kanina na, kasi nakita mo yung verse sa James chapter 2. Okay. Punta tayo sa Romans chapter 3 verse 20. At ikaw na naman aking tatanungin ngayon. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in God's sight. For by the law is the knowledge of sin. Now, in the sight of God, meron bang flesh ma-justified? Oo o wala? Ano yan? Wait lang na. Ano ibig sabihin sa tanong niya? Time stop muna, time stop. Romans 3:20. Romans Okay. 3:20. Wait lang ha. Clarification niya mo yan, bro. Oh, Romans clarification 3:20. kasi bago ako sumagot, gusto ko munang klaruhin. Okay, so Romans- ganito, bro. O ganito. So, Romans, Brother Pastor Medel, yan na yung clarification mo? Ayun yung Sagot sa question ko. clarification niya. Oh, for therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in God's sight. For by the law is the knowledge of sin. Ang tanong ko dito, in the sight of God, may ma-justify ba by the works of the law? Okay, Yes so, or no? ready or not, Okay. bro, Ajando, yes or no, bro? Yes, Proceed. meron. Si Jesus mismo ang nagsabi, ano mang gawin ninyo sa inyong kapwa, sa akin nyo ginagawa. Kaya silang lahat na nagsigawa, yun, napunta sa langit. Yung hindi gumawa, impyerno lahat. Next question. Romans objection dyan, moderator, hindi niya nasagot. Hindi niya nasagot Sumagot ako. Hindi sa verse. Oh, yan wait eh. lang. Huwag kayong sabay ha. So, gusto ko lang mag-object. Anong objection ni Pastor Medel? Tapos tingnan Objection natin. ko, kanina sinagot ko siya sa James din. Ngayon gusto kong sumagot ka sa Romans, Okay, sa so, context. okay. Oh, Yun yung sa objection sa context. Romans sa context. Brother Jando, may counter-objection ba doon? Or- Yes, may counter Proceed. ako. Sumagot ako, moderator. At ang ginamit ko referensya, Matthew 25, kung saan Okay. sinabi ni Kristo na anumang gawin nyo sa inyong kapwa, sa akin nyo ginagawa. Okay. Yun ay hindi naman magkakontra, moderator, yung Mateo na Okay, ginamit ko in reference sa tanong niya sa Roma 3:20. Okay. Hindi magkakontra yung dalawang talata. Okay, so judgment ko. Okay na yan. Okay na yan. Ako, moderator. So, Hindi ako umiwas. Okay na yan, bro. So, ganito, judgment ko dito, ang importante lang sa moderator dito is yung categorical. So, sumagot naman siya ng yes. So, either that is tama or mali para sa kabilang panig sa moderator ay nasa audience na yan. Hindi ako judge ninyo. Proceed pa din sa question, Pastor Medel. Okay, kanina narinig ko sa iyo yung sinabi mo, add to your faith. Saan mo yun nabasa? Moderator, time pause muna, hanapin ko. Kasi nakalimutan ko yung talata eh. Hey, bro, 20 seconds lang yan, bro. Maghihintay ako. Sige. Add to your faith. Okay. So, ito ay nasa... Ay, mali pa spelling. 2 Peter 1:5. Next question, Next question. 30 seconds. Okay? Okay na? Next question na, 20 Yes. seconds. Oo. Pag sinabi kong add to your faith, anong ibig sabihin mo dun? Dagdagan mo pa na ng palataya mo. So, hindi faith alone kasi may dadagdag ka pa eh. Next question. Naintindihan mo ba sa aming term ang faith alone? Oo, hindi. Yes, naiintindihan ko ang faith alone sa Bible. Naiintindihan ko yung term ninyo. At talagang Objection. Objection, proceed. Affirmative, ano yan? Hindi sa Bible. Ang tanong ko sa aming stand, naintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng faith alone? yes, sa inyong Okay, stand. yes daw, bro. Proceed lang, Yes, Brother I- Jando. Yes, sa inyong stand, palpak kasi. Sa inyo kasi, ang faith
na walang works is dead. So para maging mabuhay yung faith mo, kailangan mo ng works. So hindi nga faith alone kasi kailangan ng works para mabuhay ang faith eh. Yan ang turo nyo. Next question. Sinabi ni Ray Adventis yan. Next Next question. question. Okay. Hindi niya naintindihan ng faith alone. Pag sinabi ng ito, parts of the body, no, question ako sa iyo ngayon. Question. Mismo na. Part of the body, the mouth speaks alone. Wala ba siyang kasama? Wala ba siyang hand? The mouth speaks alone, the hand speaks alone, the feet walks alone, the ears walks alone. Bakit mang daming alone? Anong ibig Ay, sabihin ng Ay, faith alone? total. Wait lang, Tutol ano ako daw dyan. ibig sabihin? Wait. Proceed. Wait lang ako mag-question. Pag sinabi mong faith alone, meron pa kaming grace alone, meron pa kaming scripture alone, ang daming alone namin. Hindi ka ba nagtataka niyan? Hindi ka ba daw nagtataka? Ay, hindi ako nagtataka. Dahil marami kayong aral contradiction eh. Kung Christ alone lang, hindi wala na yung Ama. Wala nang Holy Spirit. Kung Christ alone lang, kaya palpak talaga yung unawa nyo. 7 Next minutes question. time. 7 minutes Okay. time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At shoutout muna before natin puntahan ang ating final conclusion kay Red Uba. Napatunayan dyan blind ka lang theologically, hindi Pope succession ang katuruan ni Kristo at Apostle. Ang sinusunod hindi yung claim nyo na papal succession. Shoutoutin kay Rod Solar Odaria. Ang linaw ng palinawanag ni Brother Jando. Shoutout din kay T. George Anebar. I-chat GPT mo, Pastor, kung Catholic ang Baptist Church para magising ka. Shoutout din mga kapatid kay Julbert Pondador. Di naman kasi Baptist si Pastor Rene, kaya di niya mapatunayan yan. Calvinist kasi yan. Shoutout din kay Oliver Bastasa. Baptist is not a church. Tatakbo yan sila sa Anabaptist gaya ni Ray Ann Puentes. Shoutout din kay Wilwin Abad Cabantog. Converted na siya. Suzay Olakas. Luoya Baptist. Oy, hapla na sad. Shoutout din mga kapatid kay More Than Conqueror. Ang term na Catholic kasi dyan exclusive yan, hindi inclusive yan, hindi exclusive. Kaya nga ang simbahan ni Saint Ignacio sa Antioch hindi kailanman napailalim sa Papa sa Roma na nag-aangkin na sila ay tunay na iglesia. At shoutout din kay Alfred Esparcia, walang with God sa version, is justified by works and not by faith alone. Bakit lalagyan pa ng God? Kamali-mali naman. At shoutout din kay Islam Muslim, shoutout sa iyo bro ha. At tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa final conclusion. Mauna si Brother Jando dito. Bilang negatibo mga kapatid, na ang Baptist Church is a true Apostolic Church theologically and historically. Brother Jando ng RCC bilang negative, your time start now. Okay, maraming salamat sa inyo, moderator, at saka sa ating katunggali na ako'y lubusang natutuwa dahil talagang natapos na ang debate. Wala talaga siya nabasa na ang Baptist was founded by Christ. And I'm very happy for that dahil yan ay isang palatandaan na akong nagwagi sa debating ito. Kasi kapag tayong nag-stand as true church, ang daming binabasa. Roman Catholic Church, founded by Christ. Roman Catholic Church, established in Jerusalem almost 2,000 years ago. Roman Catholic Church, 1,992 years old. Kukuha pa tayo ng pasugo ni Manalo. Ang sabi doon, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Tapos, yung ating katunggali, nag-stand siya, Baptist, true church, wala man lang binasang founded by Christ. Ito pa. Meron tayong pakita sa inyo na isang reference. Ito ay galing mismo sa Southeastern Baptist Theological Seminary. Itong ating referensya ngayon. Anong sabi dito, Ito, sabi niya dito sa kanyang aklat, The Popular Encyclopedia of Apologetics ni Ed Henson Ergon Kenner, na isang Baptist theologian. Sabi niya, Roman Catholicism is by far the largest of the world's religions, with a global membership of over 1.1 billion souls, or approximately 1/6 of the world's population. Roman Catholicism traces its roots back to the original Christian community
founded by Jesus Christ. Ay, hindi pala nakikita pala yung ano ko, yung aking aking pinapakita sa screen pala. At ito ko yung screen ko. Ayan, para makita ninyo. Ayan oh. So, yan yung ano ha. Oh. Meron pa ako isa pa kita pa dito. Yung isa pa natin na ano na ating isa pang reference dito na encyclopedia. Ito, branches of Christianity. Ano sabi dito? Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Mayroon bang ganyang binasa ang ating katunggalin na ang Baptist is the original and still the largest Christian church? Wala. 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 Natapos na lang yung ating debate. Hinihintay ko magbasa siya ng referensya ng history, ng history, ng referensya na nagsasabi ng Baptist was founded by Jesus Christ. Wala siyang binasa. Bagkus inamin pa niya kanina na sila ay founded by John Smith na bunga daw sa bullying. Oh. Kaya actually natapos ang debating ito no ako pa yata nakapagpatunay na true ang Catholic Church naging ano naging comparative bigla kasi takbo sa Roman Catholic ang topic naman niya Baptist. Hindi mo yan concern ng Catholic Church, bro. Kung marunong ka sa debate, hindi mo concern dapat ng Catholic Church kasi ang stand mo, ang baptismo, patunayan mong tunay, true church. Bagkus sa halip na yun ang tindigan mo, nakabokus ka sa pagribat sa amin kung ano ang ginawa kay Martin Luther. Ha? Kung anong ginawa kay Martin Luther. Doon ka nakafocus. So, hindi mo napatunayan ang iyong tema at bagkus tinitiligan mo pa ako magpatunay ako na true church yung sa amin. Ako pa nakapagpatunay na true church sa amin, yung ikaw naman hindi. Okay, actually, kanina pa tapos yung debating ito, pinahaba ko lang kasi minsan kasi gusto ko kasi makita ko talagang hahalongkatin niyo yung yung pinaka ilalim ng kanyang topic eh. Pero walang paghalongkat na nangyari. Ako pa yung naghalongkat sa akin. Sa halip na maghalungkat siya para tindigan tunay yung Baptist Church, ako pa yung naghalungkat na, ay nako, ewan ko na lang itong katunggalikong ito. But ako, very proud to say, mga Katoliko nanonood ngayon, na napatunayan ko po yung aking stand na stand na noon. Yung aking pagtutol, no? Natutulan ko, nawasak ko, nagiba ko ang kanyang stand dahil wala siyang nabasa na true church ang Baptist, wala siyang nabasa na apostolic church ang Baptist. And I thank you. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Baptist Church is a true apostolic church theologically and historically. Pastor Rene, your time start now. 5 minutes. Okay, so hello. Okay na? Okay, Brad. Napatunayan ko ngayong gabi theologically and historically. Kaya mention ko kanina ang mga theology ni Saint Ignatius, historical yan. Doctrine ni Saint Augustine, Church Father, historical yan. Doctrine yun, theology yun. Sinabi ko. Kaya ako nag-mention ng mga theology. Hindi lang ito nakikinig si Brother Jando. Kasi baka nabago siya, uy, parang amin yung trail of blood mo Kasi nga, ito yung pinaniniwalaan kong trail of blood. Kay Saint Ignacio, Saint Augustine, the Church Fathers, at nagkaroon lang ng mga great schism na kayo ang dahilan. Bakit mayroong great schism? Bakit nagkawatak-watak ang isang simbahan ng Panginoon dahil sa papal authority? Yun ang reklamo ng Eastern Orthodox Church. Ewan ko lang kung tatanggapin ninyo ang Eastern Orthodox Church na walang Catholic Church na pangalan. Ewan ko lang sa iyo, Jando, no? At hindi niya alam yung joint declaration ng Roman Catholic Church at saka Lutheran Church sa October 31. Hindi niya alam yon na sinabi doon, grace alone. Nagkasundo sila sa grace alone. Parang narinig ko rin yan kay nag-preach si Father Darwin by grace alone. Hindi mo na mga hindi niya alam yung mga
balita mga kapatid at mga kaibigan, no? And then makita natin sa Great Schism, yun kayo ang dahilan even sa pagkawatak-watak sa the great Protestantism, mga kapatid at mga kaibigan, no? Dahil kay sa Papa rin. Oh, dahil sa Papa, kayo ang dahilan ng pagkawatak-watak ng simbahan. Oh, and then ngayon na kayo ang dahilan na si Martin Luther ay umalis kahit meron siyang apostolic succession kasi ordained siya. Yun naman ordained ka dapat ng bishop at saka ang teaching mo, yun ang dalawa para ma-consider kang true church. Ordained by the apostolic succession. Oh, 'di ba si Martin Luther ordained yun na sa inyong bishop. Oh, bakit nyo pinalis na walang dahilan, na walang klaro at sapat na hustisya ang binigay ninyo? Tapos pag umalis na, sasabihin mo sa iyong mga anak, mga kulto kayo, mga sulpot kayo. Anong klasing papa, mga kapatid at mga kaibigan? Ang papa ay loving and ang papa ay just. Pinaalis nyo ng walang hustisya. Tapos ordained yun si Martin Luther. Ayaw niyang umalis. Kayo ang nagpaalis ng anong klaseng papa, mga kapatid? Walang love, walang justice. O kung hindi yun umalis, wala taasan ng problema ngayon. Kasi doon nakasunod yung aming doktrina O, ngayon pinaalis nyo. Tapos pag alis, sasabihin nyo, sulpot kayo. Anong klase yun, mga kapatid? Walang pag-ibig, walang hustisya. Dahil mga kapatid, sila ang dahilan, ang Roman Catholic Church, ang papacy talaga, ang cause ng Great Schism at saka Great Reformation. Yan ang totoo. Kaya nga kinonek ko kasi ito din ang history si John Smith, ordained priest yun. Mga kapatid, may ordination siya sa succession sa apostleship. Di ba? Yun naman pagtuturo at saka succession of the apostles. Yun ang kailangan natin para masabi natin na totoong church. Ngayon na-prove ko na ang baptist na ito at pagtuturo na ito ay klarong-klaro sinunod namin. Dinipinsaan namin yan. Kami ang active nagdidipinsa niyan. Si John Smith ay isa din. Paniwala nila, election din ang piniwala ng Anglican Church. Before sila nag-split out dahil hindi sila mayroong mga personal issues. Kung hindi ni umalis, wala sanang problema. Bakit may mga problema? Dahil yan sa papacy. Yan talaga, mga kapatid, mga kaibigan, ang rason. Kung wala lang sana yun, hindi continue yung apostolic succession. Kayo ang kayo ang nagbuot-buot o sa Bisaya pa. Sa inyong sulat po, buot-buot gihapon. So maog yun na ang problema. That is the problem we have. So dapat sana naliwanagan tayo na ang doktrina na pinakita ko at saka sa apostles succession because of apostolic ordination, nandun tayo. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Reformed Baptist and Catholic, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Brother Pastor Rene, mauna ka, pasalamat lang. Salamat at natapos din tayo, Brother Jando, at salamat, Brother Yasya. Salamat sa lahat ng mga nanonood, at least na ipakita ko ang totoong istorya ng Trail of Blood, hindi doon sa imbento na Trail of Blood na kakahiya yun, dahil nga yung mga ama ng Anabaptist ay galing sa Katoliko. So paanong meron kayong Trail of Blood? So yun, napatunayan ko na may mga Baptist na nakakahiya din. Kaya ang totoo nating Trail of Blood dito talaga, the ordination of the apostleship. So salamat sa inyong lahat at sana pagpalain tayo ng buong may kapal. Okay, at Brother Jando, pasalamat din, bro. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood ngayon dahil nakita nyo naman ang aking katunggali. Wala talagang napatunayan. Pasalamat. At yung Trail of Blood na sinasabi niya, nasa isip niya lang yun. Walang Trail of Blood, wala namang connection Okay, so maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Patuloy na kayo manood na punto por punto.
At ang ating programa ay very welcome ang kahit sino magtanong dito. Magtanong lang, pumasok lang, hindi yung sa comment section na bumabanat. Di kami interesado sa mga comment section lang. Gusto namin talagang magkipagsubukan, pumasok talaga at magtanong sa live. Welcome po dito, magtanong kahit sino. Basta sumunod lang sa mga terms na ang aming gusto. Halimbawa, dapat nakalabas yung muka. Pag sinabi nakalabas yung muka, dapat nakalabas yung muka. Hindi pwede yung nakatago na nga, sila pa yung mas bossy. Hindi pwede yung ganun. Kaya sa mga gusto makipagsubukan, welcome kayo pumasok sa Punto por Punto. Kung di nyo kaya mag-call kayo sa akin sa Facebook, audio call lang makapasok yung tawag ninyo. Okay, maraming salamat po and Brother Rasha. At Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Pastor Rene and Brother Jando. At pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates, dahil nandun lahat yung mga debate ko dito sa na nangyayari. At syempre paki-follow na din ako sa Facebook, mga kapatid, Rasha Vista, dahil dyan din ako laging nagla-live. So maraming salamat, mga kapatid, at sa Punto por Punto maraming salamat. At yun, Rasha TV, and we're out. Okay, so ito na ibigay sa mga kasama para sa kanilang kanilang komentaryo, o kayo naman magtipla po. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart real.